Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating pong babasahin ngayon ay ang mabuting balita para sa araw ng Biyernes, August 1, 2025. So kahapon sa tingin ko ay yun na yung last na talinghaga na maririnig natin sa ating gospel. Hindi ako sigurado, pero sa tingin ko yan na yung panghuling talinghaga. So basahin po natin ang ating mabuting balita para sa araw ng Biyernes. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo chapter 13 verse 54 hanggang 58. Papuri sa iyo, Panginoon. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong mabuting balita ay tungkol sa karunungan at kababalaghan ng ating Panginoong Jesus. Yung mga nagagawa niyang kababalaghan at ang pinanggagalingan ng kanyang karunungan. Alam naman natin kung bakit may ganoong karunungan ng ating Panginoon, kasi siya ay totoong tao at totoong Diyos. Kaya para sa ating mga nabubuhay ngayon, hindi nakamangha-mangha na kung saan nanggagaling ang kanyang karunungan at kung bakit siya nakagagawa ng kababalaghan. At nabanggit din dito na hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki. At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Ang kapatid po dito, ang sa English po na translation ay brethren. At ang ibig pong sabihin yan ay malapit na kamag-anak ng ating Panginoong Jesus. Kaya nag-iisa lamang na anak ni Mother Mary ang ating Panginoong Jesus. At wala na siyang iba pang kapatid. At ang sabi dito ng Panginoon, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang tanong naman siguro para sa atin ay kung saan nanggagaling ang ating karunungan tungkol sa mga salita ng Diyos. O pwede rin sigurong i-share ko sa inyo, ibahagi ko sa inyo
kung saan nanggagaling ang karunungan na ibinabahagi ko sa inyo. Ang una po ay ang unang pinanggagalingan po ay yung tinatawag nating footnotes. Yung footnotes po ay ito yung makikita natin sa ilalim ng Bible. Ibigyan ko po kayo ng example. Yan po. Yung footnotes, meron yan dito sa ilalim. Nakalagay dyan, footnotes. So, kapag may nakita kayong footnotes dyan, pwede nyong basahin yan. Kung halimbawa, sa verse 150, nakalagay dyan 150, tapos meron siyang mga notes na pwede nyong basahin para mas lalong nyong maintindihan ang salita ng Diyos base doon sa verse. Ang pangalawa naman po ay commentary. Ang ibig sabihin ng commentary, doon din sa verse na yon, makikita ninyo kung ano yung comment ng mga dalubhasa sa Bible, mga scholars o kaya yung mga saints natin, mga church fathers natin, yun nga yung mga santo at so, yung mga magagaling sa salita ng Diyos. So tulad po dito sa papakita ko sa inyo. Ayan po. Halimbawa itong Matthew 13:55. Ayan. Meron siya ditong commentary. Ang commentary po, maraming klase din yan. Meron ditong commentary na Catholic commentary, merong Haydock Catholic Bible Commentary. So, makikita nyo naman po yan sa internet yung mga ganyan. So, bawat verse meron siyang commentary or hindi naman lahat meron siyang commentary para mas lalo nyong maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng verse na yon. Ang sumunod po, pangatlo ay yung CCC or Catechism of the Catholic Church. Doon po yung pwedeng panggalingan ng ating karunungan o kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Doon po sa commentary, naglalagay din sila ng reference doon kung saan natin pwedeng mahanap sa Catechism of the Catholic Church yung nabanggit sa verse na yun. So, ito po yung Catechism. Alam ko, familiar na kayo nito. Ito po yung Catechism of the Catholic Church. Tapos, meron siyang mga number dyan. Verse 100 or something. Yan. Yan. Pwede nyo rin basahin ito from cover to cover kasi maganda siyang basahin. Ito po yung mga turo ng ating simbahang Katolika para mas malalo pong maging malalim ang ating pagkaunawa sa turo ng ating simbahan. At dyan po, ito kasing Bible ko. Itong Bible ko na makapal yung Didache Bible. Ang commentary dito, meron siyang reference sa Catechism of the Catholic Church. Kaya kung maganda yung kung meron din kayong ganitong Bible. Makapal siya eh. Mahirap siya dalhin sa labas pero very siya, useful. Tapos meron ako dito Catholic Bible Study. Mas lalo siyang makapal.
Pero ang gusto ko dito ay marami siyang notes. Yan, marami siyang notes dito. May mga maps din siya. Ang maganda dito kahit malaki, madali siyang basahin. Tsaka maganda yung papel. Ayan. Ito po ay Study Bible ng Old and New Testament. Ayan. Ang pang-apat po na pwedeng panggalingan ng ating karunungan ay yung mga Catholic articles sa internet. Yun po yung pwedeng panggalingan ng ating karunungan. Mga Catholic teachings po sa internet din. Lagi niyo lang pong lalagyan ng Catholic kapag magse-search kayo ng teachings. At meron ding mga teachings sa community or group na kinabibilangan ninyo. Meron ding mga pang-anim, yung Catholic mga videos. Yun, pwede rin yung ma-search doon yung mga magandang teaching or pag-aaral. Sa mga movies, kahit mga secular movies, meron din kayo mapupulot ng mga karunungan. Pang-pito, yung homily po kapag uma-attend tayo ng misa. Yun, talagang diretso mula sa ating priest at sa turo ng ating simbahan. Pang-walo po ay sa mga books. Mga books, spiritual books. Yan po, diyan po pwedeng manggaling ang ating karunungan. Sa mga tao na nakakausap natin, pwede rin tayo makakuha ng karunungan sa kanila. At yung pang-sampu, yung nag-observe tayo sa paligid natin. Nag-observe lang. Tumitingin tayo sa ginagawa nila o kaya nakikinig tayo sa kanilang usap-usapan. At pang-11, kapag tayo po ay nagdadasal. Minsan kapag nagdadasal tayo, mayroong pumapasok sa ating isipan na inspiration, kumbaga, from the Lord o mula sa ating Panginoon. At yung pang-last po, number 12, habang tayo ay being silent or being quiet or being still with God. Kapag tahimik po tayo at wala tayong ibang iniisip, kundi tahimik lang sa presensya ng ating Panginoon. At ganun nga po ang sabi dito, panghuli, hindi makagawa ng kababalaghan ang Panginoon. Kasi bakit nga? Kapag hindi tayo maniniwala sa karunungan o sa kababalaghan na magagawa ng ating Panginoon, parang nakasarado na ang ating puso o isipan. Kaya paano makakapasok ang karunungan at kababalaghan ng Panginoon at ng Diyos sa ating puso at sa ating isipan? So kailangan naka-open yon. At minsan nga sa sariling pamayanan natin, sa sariling grupo natin, at sa sarili nating pamilya ay hindi naniwala sa atin, sa ating karunungan. At kung minsan naman tayo ang hindi naniniwala sa ating kapamilya o sa ating kagrupo, ay parang isang yun yung likas na kahinaan natin bilang tao. Pero sa nabasan ngayon nating mabuting balita, isang aral ang pwede nating matutunan dito, na ang karunungan ay nakukuha ng isang mapagpakumbaba. Kasi kung ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay
nare-reject o hindi pinapaniwalaan, tayo pa kaya na isang ordinaryong tao lamang. Yun lamang po. God bless po sa inyong lahat. Amen.